Dito sa hangganan ng lungsod ng Dasmariñas at Silang sa probinsya ng Cavite ay may isang malawak pang kagubatan kung saan mayroong matatagpuan na bakas ng estruktura noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ito, makikita natin na naka 90 degrees siya. Manalim. Para may... Uy! So doon mukhang mayroong isang kuweba. Yung malaking butas na maririt isa sa mga lagusan. Doon sa itaas yung mga bato, karugtong yan na mga bato doon sa itaas ng ilog. Malalim yun. Pinasok din namin yun eh. Kargang araw yung maraming kayamanan. Pag ganito sa ilog. Kaya samahan nyo ko sa aking makasaysayang paglalakbay upang alamin kung ang lugar na to ay isang Spanish Army Barracks o ang sekretong lagusan ng mga revolusyonaryo. Mula sa baryong ito sa gilid ng mga kabahayan ay may makitid na kalsada na hindi mo akalain na patungo ito sa isang malawak na bukirin. Wala pa isang minuto pagkagaling namin doon sa main road kung saan yung sementado yung mga daan, mapapasok na natin itong isang masukal na lugar dahil sa kapal ng mga halamang ligaw at punong kahoy para ka umakyat sa kabundukan at nakarating sa kagubatan. At dito sa bayan ng Dasmariñas, halos ang lugar dito ay sibilisado na at napapalibutan ng mga business structures, kaya masasabi mo na ito ay nakatagong kagubatan ng syudad. Napadaan kami sa isang ilog na hindi na pwedeng paliguan o inumin ng tao dahil maborak na ito at hindi ko sigurado kung kontaminado na isang kemikal. Kaya inasahan ko na ang mga karugtong ng ilog na ito ay ganun din ang itsura. Kasunod ay napadaan naman kami sa taniman ng okra. Teka. Nakapasado ko sa yung daanan ah. Parang doon sa sagingan. Subukan natin dito. O hindi dito. Dito subukan natin sa taas. May daan dito. Meron na akong trail na nakita. Diretsuhin na natin doon pataas. Kung sa paglampas sa taniman ng okra mahirap na makita ang mga trail dahil sa bihira itong puntahan ng mga tao, mas lalo pa palang mahirap hanapin ang trail sa bandang itaas dahil matataas na ang mga ligaw na halaman. Diyan, tama yan yun, oh. May mga ano eh, may mga trail. Maya-maya pa ay nakakita kami ng barong-barong at dito nagtanong kami sa isang bata. Opo, diyan po sa may talon dyan. Dito lang banda, malapit na. Diyan po sa may kawayan po dyan. Oo. Yan po, pagdating niyo po dyan sa may kawayan, punta po kayo sa may ilog na maliit. Oo. Tingnan niyo po doon, may bangin. Salamat ah. So may nadaanan tayo isang bata na nakatira malapit dito. Yun, mabuti na lang itinuro niya kung saan yung direction papunta dun sa ilog. Mga alas 2 ng hapon pinuntahan namin itong kagubatan kung saan niya meron dong makikitang bakas ng estruktura na noon ito ay naging isang bahagi kung saan maring dito nagkampo yung mga Kastila o kaya ito ay sinasabing isang taguan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng pananakop ng Kastila. Tignan mo, dahan-dahan ka sa paglalakad kasi may mga sawadyang malalaki. Ayan, sa mga kawayan. Halos may mga ilang taniman ng gulay ang malapit dito at malapit rin sa ilog ang lugar na aming pinaglalakaran kaya hindi malayo maraming makamandag na ahas o sawa ang nagkalat dito. Dahil nga bihira na tong puntahan ang lugar na to kaya maraming mga ahas na nagkalat dito. Yun. Ito na yun. Ito na yun. Sa wakas ay narating ko na rin ang ilog. Mula rito ay sinundan ko ang agos hanggang sa makarating sa sinasabing bakas ng estruktura. Hindi malalim ang tubig sa parte ng ilog na aking pinaglalakaran pero may mga parte pa rin ng malalim sa bandang dulo na pinagmumulan ng agos ng tubig.
Saglit lang at nakita ko na rin ang sinasabing bakas ng estruktura. Pagdating dito, mapapahinto ka dahil sa parte na mabangin kung saan nagkaroon ng maliit na waterfalls. So binaybay pa namin yung ilog mula doon hanggang makarating dito. Mamaya doon sa may dulo, meron doon maliit na isang waterfalls. Silipin din natin kung may makikita tayong mga bakas doon na mga estruktura. Pagdating dito, mapapansin na natin agad dito na may isang lugar na hindi gawa ito ng kalikasan. Kung susuriin ang malapitan, malinaw na makikita na mga batong ito ay main material sa paggawa ng mga estruktura during late 16th to 19th century na kung tawagin ay volcanic top o adobe. Makikita natin yung mga perpektong pagkakahulma ng mga bato. Diretsyong diretso. Halos ito, makikita natin na naka 90 degrees siya. Kagaya ito ng mga bato o yung mga para mga hollow blocks no mga itinayo nung panahon pa ng mga Kastila. Sa bahaging ito ay may mga bato rin na makikita na kagaya ng nasa ilog, ngunit malaking bahagi nito ay natabunan na ng lupa. Dito sa isang pang bahagi ng ilog na maaari ito ay isang wall dahil kapansin-pansin dito yung mga bato na isang perfecto rin yung pagkakapatong, gaya siya ng pagkakapatong ng mga hollow blocks na ginagawa natin ngayon sa kasalukuyan sa pagtatayo ng mga bahay at ng mga building. May mga agwat siya gaya ng pagpapatong ng mga hollow blocks. Pagkatapos ay sinubukan kong lumusong sa tubig pero bigla akong kinabahan dito. Dito, manalim. Para may... So, hindi ko na masyadong pinuntahan doon sa bandang gilid dahil mukhang bigla akong bumubulusok doon pa baba dahil para kumunin na yung ilalim nito. Dahil sinasabi ng isa sa nagbigay ng impormasyon dito na maaaring itong parte na to ng tubig dito ay mayroong lagusan doon sa ilalim. So kaya huwag na natin puntahan pa doon, baka bigla tayo bumulusok at hindi na tayo makabalik. Mula dito hanggang doon sa dulo kung saan meron ng maliit na waterfalls, halos may mga 30 feet ang haba. Mula dito sa itaas ng ilog, ito lang yung mga bahaging parte na makikita natin na maaaring may kaugnayan. Maaaring may kaugnayan noong panahon ng Kastila na ito ay isang bahagi ng estruktura na maaaring itinayo ng mga Kastila o ng mga revolusyonaryo. Pagkatapos natin dito sa ibabaw ng ilog, subukan naman natin bumaba. Mula sa itaas, hindi naman mahirap ang bumaba dahil may 15 feet lamang ang lalim ng bangin. Ngunit kailangan pa rin mag-ingat sa paghawak at pagtapak dahil medyo madulas ang mga bato. Malinis ang tubig dito kung ikukumpara ko sa unang ilog na aking tinawid bago pa makarating dito. Dahil dito naligo ang nagturo sa akin ng lugar na si Chief JR at ang kanyang mga kasama. Dito ay una kong pinuntahan ng kabilang gilid na inakala kong may kuweba. So dito daan-daan lang yung pagpasok natin. Obserba natin yung bawat paligid. Baka mamaya may mga sawa sa paligid natin. Bigla na lang tayong lingkisin. Shit. Madilim. Nagdala pa ako, buti na lang may dala tayong flashlight. So doon mukhang mayroong isang kuweba. Baka isa ito sa kanilang mga lagusan. Ay mukhang wala na, hanggang dito na lang. Hindi ako nagtagal sa lugar na to dahil wala akong makitang bato na gaya ng nasa taas ng ilog. Mula doon sa pinasok natin na maaaring merong isang lagusan, sa banda dito, nandito naman yung maliit na waterfalls na nanggagaling mula doon sa itaas na kaninang inakit natin. So sa tabi nito, meron isang malaking bato rito. Yung bato na to, kung titignan natin, para siyang sinadyang hinarang dito upang takpan yung malaking butas na maaari rin isa sa mga lagusan. Silipin natin kung isang nga talaga ng butas. Ipinasok ko ang camera upang makita ang loob nito
ngunit hindi na maabot ang parting madilim. Sinubukan kong galawin ng bato ngunit hindi ko man lang nagalaw. Mabigat, hindi kaya. O parang nakakapit ito sa ibang parte ng bato. Mula dito, puntahan naman natin yung kabilang bahagi na yon dahil kitang-kita dito na isang perfecto rin yung pagkakapatong ng isang bato. Sa parteng ito, kahit na nababalot ng lumot ang mga bato, malinaw na makikita ang maayos na pagkakasalansa ng mga adobe dahil malaking bahagi pa nito ang hindi natatabunan ng lupa. Doon sa itaas yung mga bato, karugtong yan ng mga bato doon sa itaas ng ilog. Dito mas malinaw na nakita natin na kagaya siya ng pagkakaayos ng mga pader, yung pagkakapatong ng bawat pagitan. Mukhang hanggang dito lang sa bahaging ito, makikita natin yung may mga bakas pa ng mga struktura na maaari itinayo noong panahon ng Kastila, pero pagdating doon, wala na, napakasukal na, isang tambakan na ng mga malalaking bato. Sa kabilang bahagi ng ilog na yun, wala na rin tayong makita na bakas ng mga struktura doon na maaaring karugtong dito. Mula sa ibaba ay muli ako umakyat upang puntahan ang masukal pang bahagi ng ilog upang maghanap pa ng karugtong ng struktura. Mula dito sa ibabaw ng ilog kung saan nakapatong tayo sa isang bato na bahagi ng struktura noong panahon ng Kastila, subukan pa natin libutin yung mga sulok ng kagubatan. Baka may makita pa tayo na karugtong ng struktura na ito. Dahil sa sobrang sukal ng lugar, hindi ko na itinuloy pang pasukin. Mukhang wala rin naman makikita sa sulok nito upang masundan ang karugtong ng struktura. Kailangan na mahabang oras sa paghuhukay. May mga ilang nakausap tayo na mga taga rito, ngunit naabutan lang nila ang lugar na to. Ang lugar na yon ay isang labahan. Walang makapagsabi rito sa eksaktong teorya kung para saan ginamit ang struktura nung maayos pa ito. May nagsabi na ang tawag daw dito ay prinsa, nang ibig sabihin ay dam o floodgate. May teorya na maaaring karugtong ito ng Revolution Years Tunnel na hanggang sa ngayon ay hindi matagpuan. Noong 2019, naglabas ang lokal na gobyerno ng Cavite ng 200,000 pesos reward sa mga kahanap ng Revolution Years Tunnel. Si Tatay Lito, isa sa nakausap natin, ang dating kapitan ng baryo. Bata pa daw siya nung naabutan niyang labahan ng ilang taga-baryo ang lugar na ito. Kaya ito ang kanyang mga kwento. Kalbuwa. Malalim yun. Pinasok din namin yun eh. So ibig sabihin hindi pala gawa ng mga katipunero yun? Hindi. Gawa ng Kastila? Kampo? Yun eh, antes eh, kinagisnan na ng mga tao na meron na ko. Parang naging head out na lang nila. Taguan. Head out na din. Out. Naging kampo nila yun. Sa panahon ng yun, ipinukwento nga ng matatanda namin sa una, wala na, patay ng lahat yung matatanda eh. Ngayon eh, anong nangyari doon, noong sila masukol doon, itinakbo ng kabayo, yung tiburin. Kargang araw yung maraming kayamanan. Pag ganito, sa ilog. Sa narating ng ating paglalakbay, patunay lamang na marami pang lugar ang naging bahagi ng ating kasaysayan na maaaring may nakatagong malaking ambag sa panahon ng pakikipagdigma sa mga dayuhan.